Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Bago tayo magpatuloy, shout out po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 2021. Lahat ay natulala sa nangyari. Muling naglabas ng spell si Jack, at ang itim na punyal ay kumikinang ng maliwanag. Buong lakas niyang itinulak ang punyal ng buong lakas, at ang itim na punyal ay agad na tumagos sa pilak na ilaw, diretsyong nakatutok kay Wesley. Nanlaki ang mga mata ni Wesley, at sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, nakaugalian niyang umatras. 3 talampakan lamang ang layo ng itim na dagger sa katawan ni Wesley habang nagmamadaling itinaas ang kanyang espada upang harangin ang pag-atake. Isang matalim, matunog na kalansing sa pagitan ng mga metal ang narinig. Ang itim na dagger ay muling nakipagsagupaan sa 3 talampakang espada. Gayunpaman, hindi natanggal ng itim na ilaw ang silvery swordlight sa pagkakataong ito. Sa halip, binalot ito ng itim na liwanag na parang uod na nakakapit sa buto. Madilim ang ekspresyon ng mukha ni Wesley sa nakita, at agad niyang isinaaktibo ang kanyang tunay na lakas upang basagin ang itim na liwanag na umiikot paitaas sa espada na parang mga baging. Malas niya, minamaliit pa rin ni Wesley ang atake ni Jack. Bagamat ginamit niya ang kanyang tunay na lakas upang basagin ang karamihan sa itim na liwanag, isang bahagi ng madilim na kulay na liwanag ang sumakop sa espada at gumapang papunta sa kanyang braso. Naramdaman ni Wesley ang matinding sakit na nagmumula sa kanyang mga kamay, at parang 10,000 langgam ang gumagapang sa kanyang kaluluwa. Ang matinding sakit ay naging dahilan upang siya ay humagulgol sa sakit. Si Wesley ay isang taong lubos na nag-prioritize sa kanyang imahe, at hindi siya mananangis tulad ng ginawa niya o anumang bagay na ganoong kalikasan kahit na may isang taong nasugatan siya ng husto. Gayunpaman, ang sakit ng kaluluwang sinasalakay ay hindi karaniwang sakit. Kahit na ang mga kumilos ng mataas at makapangyarihan ay hindi kailanman makapagpigil ng kanilang sigaw nang sila ay sinalakay ng espada ng kaluluwa. Ano ito? Sa sobrang sakit ni Wesley ay napasigaw siya ng malakas. Napagtanto niya, sa sandaling iyon, na ang kanyang madilim na kulay na liwanag ay parang isang uri ng isang lason na naglalayong sakta ng kaluluwa sa halip na ang katawan. Ang pagsira sa void ay isang pag-atake ng kaluluwa, at isang bahagi lamang nito ay sapat na upang isumite ang biktima sa matinding sakit. Napaatras si Wesley, na inilayo ang sarili kay Jack. Samantala, ang itim na dagger ay lumipad pabalik kay Jack, kahit na hindi ito nangangahulugan na ang 2 soul sword ay natalo ng Wesley's 7 stars meteor clouds. Sa halip, napilitan si Jack na kunin ang itim na punyal dahil naubos na ang lakas. Sa sandaling ito, ang mukha ni Wesley ay maputi at ang kanyang mga mata ay duguan. Tila nanginginig ang kanyang mga kamay habang tinatangka niyang buhayin ang kanyang tunay na lakas para pigilan ang matinding sakit na umaatake sa kanyang kaluluwa. Ang lahat ay natahimik sa kinalabasan, at ang buong lugar ay tumahimik ng ilang sandali, maliban sa tunog ng simoy ng hangin na dumaan sa mga dahon ng puno, na nagpapatunay na ang oras ay tumatakbo pa rin. Maging si Ambrose ay tumingin sa entablado ng labanan na parang nakakita ng multo. Sa wakas, may umimik, sinaktan talaga ng taong ito si Wesley. Paano siya magiging napakalakas? Ano ang martial skill na ginawa niya? Bakit ang itim na ilaw ay may napakalakas na kapangyarihan? Are you asking me? How would I know? Regardless, we can't underestimate that young man. I just can't fathom how Wesley failed to defeat Jack when he didn't even hold back. Ang martial skill na ginamit ni Jack ay tiyak na may dala ng mga batas ng lason. Bakit pa umiyak si Wesley ng napakasakit? Higit pa rito, ang madilim na kulay na kasanayang iyon ay hindi kapani-pani walang nagbabala. Kahit na ito ay nabasag. Ang mga labi nito ay umakyat pa rin sa katawan ng isang tao, parang uod sa mga buto. Kabanata 2022. Sa pagkakataong ito, kahit si Ambrose ay sumigaw, tama. Nanginig ang aming mga puso sa takot. Ano ang bagay na iyon? Nagdulot ito kay Wesley, isang taong labis na nagmamalasakit sa kanyang pagmamataas, na humagulgol sa sakit. Si Dale, sa kabila ng nasugatan ni Wesley at may natitira pang mga kaiyahiyang hiwa ng espada sa kanyang katawan, ay hindi napigil ang pumuslit sa mga upuan ng madla nang malaman niya na sina Jack at Wesley ay nasa battle arena. Hindi niya pinansin ang kanyang mga sugat kahit na siya ay dapat na nag-aalaga sa mga ito, at nagkataon nang makita ang kanilang labanan isa na mukhang pareho ang mga lalaki. Si Dale ay naroot on the spot sa nakita, hindi masuri kung totoo ang kanyang nakita. Hindi niya pinansin ang sakit na nagmumula sa mga laslas sa kanyang katawan, na sumasakit pa sa kanyang isipan. Kung magpapatuloy ang laban na ito sa bilis na ito, maaaring matalo talaga si Wesley kay Jack.
Kung kaya ni Jack, walang dadang mayayanig nito ang buong Dole Sovereign Pavilion. Pagkatapos ng lahat, tinanggap ni Jack ang hamon sa kabila ng pagiging nasa ibang antas, at kakapasok lang din niya sa sekta. Higit pa rito, si Wesley ay isang talentadong tao, at maaari pa siyang maging isang napiling disipulo sa hinaharap. Kung nagtagumpay si Jack na talunin si Wesley, tiyak na siya ay magiging isang napiling alagad sa hinaharap. Ang lalaking may tatsulok na mata ay halos makagat ng sariling dila, habang ang mga nasasakupan na nambobola kay Wesley ilang saglit lang ay namumula ng pulang-pula. Wala sa kanila ang nang-ahas na magsabi ng kahit ano dahil ang katotohanan ay dumating bilang isang sampal sa kanilang mga mukha. Binaba nila si Jack ng husto, at parang kailangan lang igalaw ni Wesley ang kanyang kamay para mabugbog si Jack bilang isang patay na aso. Gayunpaman, sa rate na ito, walang nakakaalam kung kanino gagawin. Nanginginig ang lalaking may tatsulok na mata habang nakatingin kay Jack na may bakas ng takot sa mga mata na may naintindihan kaagad. Kahit na nabigo si Jack na talunin si Wesley sa arena, ang kanyang kinabukasan ay magiging maunlad pa rin. Sa kalaunan, siya ay matagumpay na maging isang informal na disipulo at maging isang piniling disipulo. Siyempre, hanggang sa araw na naging napiling disipulo si Jack, ang lalaking may tatsulok na mata ay hindi makakaligtas sa Dole Sovereign Pavilion. Pagkatapos ng lahat, hindi ba napakadali para sa isang informal na disipulo na pumili ng isang informal na disipulo na walang anumang background tulad ng taong may tatsulok na mata? Ang namumula na mukha ng triangular-eyed guy ay agad na namutla. Ang kanyang mga kamay na nakatago sa kanyang manggas ay nanginginig ng hindi mahahalata. Sa sandaling ito, narinig ang chismis at debate sa buong audience seat. Mukhang hindi na natin mahulaan kung sino ang magwawagi nito. Sinong mag-aakalang napakalakas ni Jack? Nakakagulat talaga. Kung tutuusin, isang dosenang araw pa lang siyang sumali sa Dole Sovereign Pavilion at hindi pa nasanay at nag-ayos ng sekta. Pero kung titingnan ang takbo ng mga bagay-bagay ngayon, malamang na napagdaanan na niya ang kasanayang ito noon pa man, maihahambing sa 7 stars meteor clouds na ginawa ni Wesley. Posible pa nga na mas mataas ang level ng kanyang martial skill kaysa sa 7 stars meteor clouds. Sumang-ayon ang mga tao sa paligid ng taong nagsabi nito, ngunit marami pa rin ang namangha sa lahat ng nangyari. Kung ang martial skill na ginawa ni Jack ay nasa mas mataas na level kaysa sa 7 stars meteor clouds, ito ay dapat na red level premium martial skill. Kung totoo iyon, napakatalino ng binatang ito. Ang mga kasanayan sa militar ay hindi isang bagay na maaaring sanayin ng isang tao dahil lamang sa nais nilang gawin ito. Ang pagsasanay sa antas ng pulang martial na kasanayan ay hindi lamang nangangailangan ng isang tao na maging sobrang talino, ngunit kailangan din nilang makamit ang isang tiyak na husay sa pakikipaglaban. Kung kunin si Warren bilang isang halimbawa, siya ay nasa unang yugto ng likas na antas tulad ni Jack, ngunit ang kasanayang militar na kanyang ginawa ay nasa mas mababang grado kumpara sa 7 stars meteor clouds. Hindi ito nangangahulugan na hindi nakuha ni Warren ang red level intermediate martial skills. Sa kabaligtaran, hindi magagawa ni Warren ang kasanayan, kahit na nakuha niya ang isang red level na intermediate martial skill. Kabanata 2023. Sino ang mag-aakala na may mga mahuhusay na disipulo sa mga bagong recruit na kinuha lang nila? Ang mga talento ni Jack ay maihahambing kay senior brother Duncan. Si Duncan, para sa marami, ay parang isang hindi mahipo na kisame. Hindi lang malakas ang background niya, pero sobrang kahanga-hanga ang mga talent niya kaya hindi na lang makahinga ang iba kapag kaharap siya. Maraming tao ang sumamba kay Duncan bilang kanilang idolo. Isang napakataas na tanda ng pag-aproba para sa kanila na ihambing si Jack kay Duncan. Bawat debate at komento mula sa madla ay naglakbay sa pandinig ni Wesley, matalas ang kanyang pandinig kung tutuusin. Habang nag-uusap ang mga informal na disipulong ito, mas naging madilim ang ekspresyon ni Wesley. Sa sandaling ito, para siyang nakalunok ng ilang langaw habang ang kanyang ekspresyon ay unti-unting naging isang malagim na maputlang kulay. Hinawakan ng kanyang kanang kamay ang espada na may 3 talampakang haba kahit nanginginig ang kamay. Tinitigan niya si Jack na parang lawin at makikita sa kanyang ekspresyon kung gaano niya kagustong kagatin si Jack para maibsan ang kanyang galit. Kung nakakamatay lang ang tingin, ilang libong beses nang namatay si Jack. Proud na proud ka talaga sa sarili mo ha. Malamang nababaliw ka na sa pakikinig lang sa mga komentong ito tungkol sa'yo, di ba? Aaminin kong minamaliit kita. Hindi ko inaasahan na magiging ganito kakalakas. Wika ni Wesley, bagamat marahas sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin. Namumula ang kanyang mga mata nang sabihin niya ang mga katagang ito habang halos lumabas sa kanyang dibdib ang kanyang inggit at puot. Nainggit pa siya kay Jack na sobrang galing.
Si Duncan lamang ay hindi sapat at bigla-bigla, lumitaw ang isa pang mahuhusay na indibidwal na pinigilan siya sa ilalim. Nagtaas ng kilay si Jack. Bakit ba ang dami mong sinasabing kalokohan? I have a tight schedule, and I don't have much time to waste on you. You shouldn't think that I'm purposely going against you. To be honest with you, I don't care about you that much. Ang tugon ni Jack ay dumating bilang isang hamon sa sensitibong damdamin ni Wesley, at ang mga salitang ito ay parang mga masasakit na sampal sa mukha ni Wesley. Bukod dito, halos hindi nagbago ang ekspresyon ni Jack habang sinasabi niya ang mga katagang iyon. Alam ni Wesley na talagang may ganoong pag-iisip si Jack at hindi niya ito sinasadya para guluhin siya. Kung ikukumpara sa na-provoke at inabuso, mas mahirap para kay Wesley na tanggapin ang gayong pagwawalang bahala. Galit na nanunuya si Wesley at nagngangalit ang kanyang mga ngipin hanggang sa lumitaw ang mga ugat sa kanyang noo. Huwag mong isipin na talunin ako, si Wesley Sayer, ay nakamit ko na kung ano ang mayroon ako, at hindi ako isang tao na maaari mong talunin sa pamamagitan lamang ng pagsasabi nito. Pagkaraan ng isang segundo, itinaas ni Wesley ang kanyang kanang kamay at inihagis sa hangin ang 3 talampakang espada. Ang 3 talampakang espada ay umugong at nanginginig habang ito ay lumutang sa harap ni Wesley. Muli, tuloy-tuloy na ginawa ni Wesley ang formation gamit ang 2 kamay. Ang pilak na liwanag ay umikot sa pagitan ng mga daliri ni Wesley, at ang mga baluktot na rune na ibinuhos sa 3 talampakang espada ay parang putik na ibinubuhos sa dagat. Napansin ng lahat na ang liwanag na ibinubugan ng pilak na espada ay lumakas lamang. Hindi nagtagal, isang malakas na ingay ang narinig mula sa espada. Sa gulat ng lahat, lumitaw ang 3 bituin, at muli nitong pinatahimik ang mga manunood. Wala sa kanila ang inaasahan na kaya ni Wesley na bumuo ng 3 bituin. Hindi nakakagulat na binanggit ng ilang informal na disipulo na may mas mahusay na pananaw na si Wesley ay nasa kalagitnaan na ng antas ng kahusayan ng 7 stars meteor clouds. Ang pagbuo ng una at pangalawang bituin ay nagpatunay lamang na naabot ni Wesley ang paunang antas ng 7 stars meteor cloud. Gayunpaman, kung kaya niyang bumuo ng 3 bituin, pinatunayan nito na nasa kalahati na siya sa antas ng kasanayan. Nang matagumpay niyang nabuo ang pang-4 na bituin, nangangahulugan ito na naabot na niya ang antas ng kasanayan. Mayroong kabuoang 3 antas pagdating sa pagsasanay ng mga kasanayan sa militar. Ang mga martial skill na ito ay magpapatupad lamang ng kanilang napakalaking kapangyarihan kapag ang martial artist ay nakamit ang 2 antas. Huminga ng malalim si Wesley at same time na sinabi, ayokong ipakita ang tunay kong lakas bago ang ranggo ng sekta, ngunit hindi ko na ito mate itago, kahit na gusto ko. Isaalang-alang mo Jack na pinilit ako sa ganoong sitwasyon. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 2024. Napaawang ang labi ni Jack nang marinig ang matapang na pahayag ni Wesley. Tila gustong-gustong ipagmalaki ni Wesley ang kanyang lakas ng may pagmamalaki kahit ano pa ang kanyang ginagawa. Para kay Wesley, hindi ang malakas na kapangyarihan ni Jack ang nagpilit sa kanya na gawin ito. Sa halip, dapat igalang ni Jack na ginawa niya ito. Saglit na natigilan si Jack, gayunpaman, at parang gusto niyang matawa sa sinabi ni Wesley. Gayunpaman, hindi niya nais na mag-aksaya ng oras sa kalokohan kay Wesley sa isang napakahalagang sandali. Matapos mabuo ang 3 bituin, lahat ng 3 bituin ay naakit at kinokontrol ang isa't isa. Nagpatuloy sila sa mabilis na pag-ikot sa ibabaw ng 3 talampakang espada at hinalo ang nakapalibot na enerhiya sa isang maliit na laki ng buhawi. Nanlaki ang mata ng lahat sa nakita. Marami sa kanila ang nagdedebate na sa isip kung makakalaban ni Wesley ang top 100 o maging ang top 80 informal disciples nang isagawa niya ang kanyang pinakamalakas na hit. Mukhang hindi walang kabuluhan ang paglalakbay ko dito ngayon, I get to see such a interesting fight. Hindi ko akalain na itinago ni Wesley ang huling paraan niya sa pakikipaglaban nila ni Dale noon. Ito ang kanyang tunay na kapangyarihan. Tama, nagpunta ako ngayon dito dahil sa tunggalian ni na Wesley at Dale. Nakakapagtaka, ang labanan ni Wesley at ng isang bagong recruit na informal na disipulo ang higit kong ikinamangha. Kung sasabihin ko sa ibang tao na walang ideya kung ano ang nangyayari dito, malamang napagtawanan nila ako sa pag-aakalang ginawa ko ang lahat. Huwag na natin itong pag-usapan ngayon. Sa tingin mo, sino ang mas malakas na tao, ngayong ipinakita na ni Wesley ang kanyang tunay na lakas? Ang tanong na ito ay muling nagmumulto sa mga nakapaligid na manunood, at marami sa kanila ang nakasimangot habang nakatingin sa isa't isa. Wala sa kanila ang makabuo ng conclusion, bagaman
Pagkatapos ng lahat, ang labanan ay naglalarawan ng pagbabago pagkatapos ng pagbabago sa tides ng labanan na nalilito sa lahat ng kanilang paghatol. Gayunpaman, mayroon pa ring mga tao na nagsasalita ng may katwiran, si Wesley ito, walang duda. Bagamat si Wesley ay hindi kasing talino ni Jack, siya ay nasa intermediate stage na ng likas na antas. Higit pa rito, ang kanyang 7 stars meteor clouds ay nakamit na ang napakataas na antas ng kahusayan. Naniniwala ako na kaya niya pang ang labanan ang isang tao na 50. Sabi ng isang individual. Marami ang sumang-ayon sa pahayag ng taong ito, tumango bilang pagsang-ayon tulad ng ginawa nila. Natigilan si Dale nang makita ang tagpong ito. Noong una ay inakala niya na ginamit ni Wesley ang kanyang buong lakas, kaya naman natalo siya sa laban sa huli, ngunit ang ipinakita ni Wesley sa pakikipaglaban niya kay Jack ay nagpatunay na mali siya. Hindi ginamit ni Wesley ang kanyang pinakamalakas na kapangyarihan para talunin siya, at sa wakas ay naintindihan kung bakit naging proud at confident si Wesley noon. Ni hindi man lang niya pinansin si Dale. Napagtanto ito, hindi man lang natakpe ni Dale ang pagkatalo na nakikita sa kanyang mga mata. Ang kanyang pagpapahalaga sa sarili ay nagdusa ng isang malakas na suntok. Ang talakayan ay lalong uminit sa mga upuan ng madla. Ang taong may pinakasolemna na ekspresyon sa mga manunood ay tiyak na si Ambrose, na nakaupo sa gitna nila, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa arena ng labanan. Si Ambrose ay hindi isang alagad, at bilang nag-iisang diakono na namamahala sa mga bagay na naroroon, kung may mangyari sa mga mahahalagang tao sa arena ng labanan, siya ang unang makakaharap sa galit ng nakatataas na pamamahala. Hindi gaanong papansinin ng nakatataas na pamunuan kung ang mga taong sangkot ay mga regular na informal na disipulo. Kahit na ang isa sa kanila ay nasugatan ng husto o may kapansanan, hanggat hindi ito permanenteng kapansanan. Gayunpaman, iba ang sitwasyon sa sandaling iyon. Si Wesley ay sinuportahan ni Elder Sayer at isang medyo mahuhusay na disipulo. Isa siya sa mga pangunahing disipulong pinagtutuunan ng pansin ng Dulce Sovereign Pavilion. Kung may nangyaring masama sa kanya, maghahirap din si Ambrose. Sa kabilang banda, kahit walang suporta o background si Jack, kahanga-hanga ang kanyang mga talento. Kung siya ay malubhang nasugatan o nauwi sa kapansanan dahil kay Wesley sa ilalim ng pangangasiwa ni Ambrose, si Ambrose ay magbabayad din ng mahal. Patuloy na nagdilim ang ekspresyon ni Ambrose habang tahimik na nagdadasal na sana ay walang mangyari sa 2 taong ito. Ang kanyang tingin ay hindi natitinag kay Jack at Wesley. Kung ang isa sa kanila ay mukhang seryosong natalo, kailangan niyang ihinto agad ang kanilang laban. Sa sandaling ito sa entablado ng labanan, si Wesley ay lubos na nabigla sa panunukso ni Jack, at wala nang iba pang bagay sa kanya sa puntong iyon. Hawak niya ang 3 talampakang espada sa kanyang kanang kamay, at ang pilak na ilaw ay napakalakas na kaya nitong bumalot sa kanyang buong katawan. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya, at isang pilak na liwanag ang lumabas sa kanyang mga mata. Binata, ako, si Wesley Sayer, ay magpapakita sa iyo ng aking kapangyarihan, isang bagay na maaaring magpapahina sa iyo. Agad siyang sumugod kay Jack na parang mabangis na leon. Mabilis na umikot ang 3 bituin sa espadang hawak ni Wesley. Sa sandaling sumugod siya, bigla niyang hinawakan ang matalim na talim ng 3 talampakang espada gamit ang kaliwang kamay at tinaga ng espada ang kamay niya. Agad na binasa ng dugo ang talim, at ang matingkad na pula na dugo ay mukhang lalong nagbabala sa ilalim ng pilak na liwanag. Kabanata 2025. Sa sumunod na sandali, ang 3 talampakang espada ay sumisipsip ng dugo ni Wesley. Ang 3 bituin na umiikot ng baliw sa paligid ng 3 talampakang espada, samantala, ay tumaas sa bilis. Sigurado si Jack na ito ang desperadong taktika ni Wesley. Sa sandaling ito, isang mataimtim na tingin ang lumitaw sa mukha ni Jack, at nakaramdam pa siya ng bahagyang pagkabalisa. Sa kabila noon, hindi siya maka-atres kahit nag-aalangan. Sa pamamagitan nito, patuloy niyang ginawa ang selyo gamit ang kanyang mga kamay, at ang itim na ilaw ay muling itinurok sa punyal. Ang punyal, tulad ng dati, ay naglabas ng isang bahid ng itim na liwanag, at ang 3 kaluluwang espada ay pinagsama sa itim na punyal. Para maging ligtas, nagpasya si Jack at nadagdagan ang kanyang tunay na lakas. Kahit na madali niyang pinagsama ang 2 soul sword sa kanyang kasalukuyang kakayahan, mahirap pa rin para kay Jack na pagsamahin ang lahat ng 3 soul sword sa isang pagsubok. Gayunpaman, hindi siya makapag-focus sa kakulangan na iyon. Kinailangan niyang pilitin ang sarili na pagsamahin ang mga espada kahit na karaniwang hindi niya kaya. Ang kanyang mga kamay ay patuloy na pumipihit at naging mas mabilis. Isa-isa, ang mga selyo ay lumitaw sa kanyang mga kamay na parang isang guhit ng liwanag.
Naramdaman ni Jack ang mga alon ng matinding sakit sa kanyang kaluluwa na nagpapahiwatig na naabot na niya ang kanyang limitasyon, ngunit itinulak niya iyon sa likod ng kanyang isip. Kinailangan niyang pagsamahin ang lahat ng tatlong soul sword kahit na masakit ang kanyang kaluluwa. Whoosh! Kasunod ng malakas na bugzo ng hangin, lumapit si Wesley kay Jack. Ang pilak na liwanag ay tumakip sa kanyang buong pagkatao at ang espada ay kumikinang ng maliwanag habang ito ay dumiretso sa mukha ni Jack. Pinaikit ni Jack ang kanyang mga mata at humakbang sa lupa para mabilis na umatras. Malapit na siyang magtagumpay. Si Wesley ay napakabilis, isa na hindi pinaganya ang mga karaniwang tao sa pagkatalo sa kanya. Sa kabutihang palad, ang martial art technique na ginawa ni Jack ay napaka-espesyal at naglalaman ng mga batas ng kalawakan. Bagamat pinagkadalubhasaan lamang niya, isang maliit na bahagi ng pamamaraan, matagumpay nitong napataas ang bilis ni Jack. Isang mabangis na tingin ang lumitaw sa mga mata ni Wesley habang galit na umuungal, gusto mong magtago sa akin. Hindi mangyayari. Ang dagandong ni Wesley ay naghatid ng kanyang matinding puot at inggit at kitang-kita kung paano siya umungal ng buong lakas. Halos tumigil sa paghinga si Ambrose nang tumayo siya mula sa upuan ng madla, nakatayo sa paraang handa na siyang sumugod sa entablado ng labanan. Hanggat may mali, hindi siya titigil ng isa pang segundo. Mabilis na umatras si Jack. Sa sandaling ito, patuloy pa rin niyang ginagawa ang selyo kasama ang kanyang kaluluwa. Ang matinding sakit sa kanyang kaluluwa ay nagpaalala sa kanya na ito ay sobra. Natural na alam ni Wesley na pinipilit ni Jack ang kanyang sarili na labanan ang kanyang pag-atake, at syempre, ayaw niyang bigyan ng oras at pagkakataon si Jack. Kung matatalo siya kay Jack, ang kanyang tiwala sa sarili ay magderanes ng isang malaking dagok, at ito ay magkakaroon ng malalim na epekto sa kanyang kinabukasan. Hindi siya papayag na matalo siya kay Jack. Galit na galit siyang umungol at muling pinabilis ang kanyang bilis. Sa pagkakataong ito, hindi nakaiwas si Jack sa pag-atake, kahit na sa tulong ng mga batas ng kalawakan. Unti-unting sumili ang ngisi sa mukha ni Wesley. Tanggapin mo ang iyong kamatayan, binata. Hindi mo ito maitatago. Napuno ng mapagpasyang boses ang buong arena, at lahat ay nakatingin sa entablado. Sa sandaling ito, biglang huminto sa pag-atres si Jack. Bigla niyang inangat ang ulo niya at itinulak paarap ang mga kamay. Ang itim na punyal ay muling sumaubong sa pilak na espada, at narinig ito ng lahat isang malakas na pagsabog. Ang sentro kung saan nagbanggaan ang parehong mga enerhiya ay nagpadala ng mga alon ng enerhiya na nakaapekto sa pagbuo na nakapalibot sa yugto ng labanan. Kabanata 2026, narinig ng madla ang pamilyar na mapurol na pagsabog na iyon habang may lumabas na figure mula sa gitna ng paggulong ng enerhiya. Ang figure ay humampes sa naka-activate na energy barrier ng battle platform na may naririnig na wimp. Ang figure ay, sa katunayan, si Wesley, at ang protection na hadlang ay nagawang pigilan siya sa paglipad palabas ng arena. Si Wesley, na minsang hindi napigil ang mayabang, ay ginawa sa isang kalunos-lunos na estado mukhang kakahirap lang makaalis sa kumunoy. Dumausdas siya pababa sa energy barrier at bumagsak sa lupa ng may malakas na kalabog. Lumipad ang alikabok sa buong lugar habang si Wesley ay bumagsak sa lupa habang nakataas ang dalawang paa sa ere. Punit-punit ang kanyang damit. Ang madilim na kulay na liwanag ay tumakip kay Wesley na parang patong ng ambon. Tumutulo ang dugo mula sa sulok ng kanyang bibig habang ang kanyang mukha ay lumibot sa sobrang sakit. Sa nakaraang pag-atake, ang 7 Stars Meteor Cloud ni Wesley ay walang laban sa Destroying the Void. Matapos talunin ng Destroying the Void na bumuo ng 3 Soul Sword, ang 7 Stars Meteor Cloud, ang mga labi ng kasanayan ay tumama kay Wesley. Pagkatapos ng lahat, ang Destroying the Void ay isang soul attack. Para bang hindi sapat na dumanas siya ng hindi inaasahang pag-atake, hindi man lang alam ni Wesley kung paano ipagtanggol ang sarili laban sa isang soul attribute attack. Hindi niya matiis ang pag-atake, kahit na alam niya na malaki ang posibilidad na ang natitirang kapangyarihan mula sa pag-atake ni Jack ay makapinsala sa kanyang kaluluwa kung tatamaan siya. Nito, muling natahimik ang audience. Mabilis na kumalat ang natitirang enerhiya ng walang suporta ng mga nauugnay na partido. Matapos mawala ang liwanag, lumabas si Jack sa harap ng mga tao, kahit na nasa kaawa-awang kalagayan din. Ang mga sinag ng pilak na espada ay nag-iwan ng maraming hiwa sa damit ni Jack sa kanilang kalagayan. Parang papel ang mukha niya habang unti-unting tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Napakunot ang noo niya habang bahagyang nanginginig ang gilid ng bibig niya. Sa kabila ng pagtayo ng tuwid, nakikita ng lahat na mayroon siyang patas na pakikibaka, bagaman tila mas mahusay siya kaysa kay Wesley, na diretsyong bumagsak sa lupa na may baluktot na ekspresyon dahil sa sakit na kanyang kinakaharap. Oh my God! Nanalo talaga siya! Ginawa niya talaga!
Hindi kayang talunin ni Wesley si Jack kahit na sabay nilang ginawa ang pinakamalakas nilang atake. Anong klaseng martial skill ang ginagawa ng lalaking ito? Napakalakas niya. Hindi lang ang martial skill niya ang malakas. I'm sure high level 1 ang martial art technique na ginagawa niya dahil nakakamit niya ang mga ganoong resulta. Saan nanggaling ang lalaking ito? Balita ko wala siyang background. Kung walang sumusuporta sa kanya, saan nanggaling itong malakas niyang martial skill? Agad na dinaig ng mga prattle ang buong paligid. Samantala, hindi pinansin ni Jack ang lahat ng sinasabi ng mga nanunood. Sa sandaling ito, totoo na hindi maganda ang pakiramdam niya. Kahit na ang kanyang damit ay may ilang hiwa sa mga ito, ang kanyang maputlang ekspresyon ay hindi dahil sa 7 stars meteor cloud. Sa halip, ito ay dahil ang kanyang espiritong enerhiya ay natuyong nasaktan kahit na habang pilit niyang pinagsanib ang 3 kaluluwang espada. Gayunpaman, ang isang sugat sa kanyang kaluluwa ng ganoong antas ay wala kay Jack. Hindi naman siya masyadong nasugatan, at kailangan lang niyang magpahinga ng ilang araw. Huminga siya ng malalim habang palaipat-lipat ang tingin. Nakita niyang bubuksan na ni Ambrose ang kanyang bibig upang ipahayag ang pagtatapos ng labanang ito sa pagtaya. Bago siya magkaroon ng pagkakataong magsalita, gayunpaman, gumalaw si Jack habang ang isang maliit na halaga ng totoong enerhiya ay nabalisa sa kanyang katawan. Kahit napilit niyang pinagsanib ang 3 kaluluwang espada at naging sanhi ito ng pagkatuyo ng kanyang espiritong enerhiya, hindi niya gaanong nagamit ang totoong enerhiya sa kanyang katawan. Inalis na niya ang itim na punyal habang sumusugod siya na parang kanyan. Lumapit kaagad si Jack kay Wesley na hindi pa masyadong nakakalayo sa kanya sa loob ng isang hininga. Agad na napagtanto ni Ambrose ang gustong gawin ni Jack nang makita ang kilos ni Jack. Namutla ang mukha ni Ambrose at sumigaw siya na malakas para pigilan si Jack, pero mas mabilis ng isang hakbang si Jack kaysa sa sinabi ni Ambrose. Sa sandaling makarating siya sa harap ni Wesley, tahimik na ibinato ni Jack ang kanyang kamao sa kanyang dibdib. Nabali ang tadyang ni Wesley sa isang naririnig na bitek na maririnig ng mga manunood. Dahil sa epekto ng pag-atake, medyo nawala ng malay si Wesley sa matinding sakit dahil naranasan na niya ang isang napinsalang kaluluwa. Nabigo siyang makita si Jack na lumilipad patungo sa kanya, at nang mapagtantong niya ang nangyari, nabali ni Jack ang kanyang tadyang sa isang suntok. Ang pisikal na paghihirap na kanyang nadama, kasama ang pahirap na pinagmumultuhan ng kanyang kaluluwa, ay nagparamdam kay Wesley na siya ay nasa impyerno. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 2027. Kahit anong kusa si Wesley, hindi niya napigilan ang pagsigaw. Matapos makita ang nangyari, agad na namutla si Ambrose. Tumigil ka. Ipinapahayag ko na tapos na ang labanan. Nanalo ka na ngayon, Jack, kaya itigil mo na ang ginagawa mo. Si Ambrose ay hindi na lang manood habang ang pag-atake ni Jack ay dinurog ng buo si Wesley. Bagamat nabasag ng naunang suntok ni Jack ang tadyang ni Wesley, hindi ito nagdulot ng mas malalang pinsala. Tumutulo ang malamig na pawis sa noo ni Ambrose dahil sa takot na ipagpatuloy ni Jack ang kanyang pananakit kahit pakinggan siya ni Jack. Kung tutuusin, lumalim ang puot sa pagitan ni Jack at Wesley, at pinilit pa ni Wesley na pilayin si Jack bago ang laban. Si Jack ay hindi isang taong basta na lang magpatawad at makalimot. Siya rin ay kahangahangang talino at hindi gaanong pinapahalagahan ang katotohanan na si Wesley ay nagmula sa isang mahalagang pamilya. Nakapagtataka, tumigil si Jack sa pag-atake matapos marinig ang deklarasyon ni Ambrose at dahan-dahang tumayo mula sa sahig. Hindi siya lumingon upang tumingin sa mga upuan ng mga manunood at sa halip ay sinulyapan si Wesley na ikinagulat ng mga manunood. Mahina siyang tumawa at mahina akong sinabi, ngayon, naiintindihan mo ba kung bakit hiniling ko sa iyo na gawin ang mga taya na iyon? Kahit sobrang sakit na ni Wesley na nawawala na siya ng katinoan, narinig niya ang sinabi ni Jack. Ang kanyang mga salita ay nag-trigger kay Wesley ng labis, higit pa kaysa sa sakit sa kanyang katawan. Pinilit niyang imulat ang kanyang mga mata at pinandilatan si Jack ng papatay. Marahas siyang umubo kasabay ng pagbuga ng dugo at ilang laman loob mula sa mga sulok ng kanyang bibig. Sa kabila ng mas mabuting paghatol, umungol siya, papatayin kita. Halos masiraan siya ng loob sa galit ni Wesley. Pakiramdam niya ay napahiya siya nang walang sinasabi si Jack, lalo pa nang nagpa siya si Jack na sabihin sa kanya kung bakit siya pumayag sa taya ng mahinahon. Sa wakas ay naunawaan na ni Wesley kung bakit ganoon ang ugali ni Jack sa harap ng lahat kahit na dati ay minamalas siya ng mga ito. Kung tutuusin, walang naniniwala na kaya ni Jack na talunin si Wesley at inisip na sumuko na si Jack. Maging ang nag-iisang diakono doon ay nag-isip din, ngunit ang mga mesa ay tumalikod sa kanila, na ginawa silang isang biro sa halip.
Ang sinabi ni Jack ay nagsilbing paalala sa iba, at sa wakas ay napagtanto nila kung bakit pinilit ni Jack na tumaya si Wesley sa simula pa lang. Ang lahat, sa oras na nagdedesisyon sila sa huling taya, ay tumingin kay Jack na para bang siya ay isang tumatalon na payaso, ngunit sa lahat ng nangyari, naramdaman ng mga manunood na nag-iinit ang kanilang mukha sa sakit. Maging sina Brooke at Noel na kumampi kay Jack ay hindi rin nakaimik. Gusto mo akong patayin? Oo, sabihin mo lang sa akin kung kailan. Gayunpaman, sa lakas mo ngayon, mauuna ako sa iyo pagkatapos ng isa pang 10 taon ng pagsasanay. Tatawanan sana ng lahat si Jack kung sinabi niya ito sa simula ng laban, ngunit hindi sa sandaling ito. Tahimik silang lahat dahil totoo ang sinabi ni Jack. May kakayahan si Jack na hamanin si Wesley mula sa mas mababang antas. Kung bibigyan siya ng mas maraming oras para magsanay, napakalayo niyang mauuna kay Wesley nang walang pag-aalinlangan. Hindi basta-basta kayang tanggapin ni Wesley ang mga ganoong bagay, ngunit ito ang katotohanan, kahit na ayaw niyang tanggapin ito. Namumula ang mukha ni Wesley sa galit at tila isang matandang nasa bingit ng kamatayan. Nagtaas ng kilay si Jack, walang interes na kausapin si Wesley. How he wished Wesley would be died on the spot sa kanyang galit, pero hindi iyon nangyari. Sa sandaling iyon, isinara ni Ambrose ang pananggalang na kalasag habang ang mga disipulong runner na naghihintay sa arena ay sumugod kay Jack at Wesley. Kabanata 2028, mabilis na inilipat ng mga disipulong mananakbo si Wesley sa stretcher. Ang bawat platform ng labanan ay may kasamang 5 o 6 na mga disipulong mananakbo, at ang kanilang pangunahing gawain ay dalhin ang sinumang nasugatan na disipulo pagkatapos ng kanilang mga laban para sa emerhensyang paggamot. Tumaas ang kilay ni Jack nang ibababa na sana si Wesley sa plataporma ng mga disipulong mananakbo at sinabing, huwag kalimutan ang ating taya. Ayon sa mga alituntunin ng arena ng pakikipaglaban sa taya, kailangan mong ipadala ang mga bagay na iyong utang sa loob ng 3 araw. Kung hindi mo magawa iyon sa loob ng 3 araw, hindi lamang ikaw ay makukulong, ngunit maaari ka ring mapatalsik sa sekta. Sa sobrang galit ni Wesley ay naubos siya ng dugo nang marinig ang mga sinabi ni Jack. Nikolayan na ng dugo ang dibdib ng kanyang damit. Nanginginig ang mga kamay niya habang gustong pumalakpak pabalik kay Jack na may makulit. Naku, natalo na siya, at walang kwenta kahit anong talo ang magsalita. Kukulitin lang siya ng iba. Matapos madala si Wesley para gamutin, dahan-dahang naglakad si Jack sa battle platform. Sa sandaling ito, lahat ay tumingin kay Jack sa ibang liwanag. Habang ipinakita ni Jack ang kanyang husay, ang kanilang pananaw ay napalitan ng paghanga na mas seryoso at naiinggit sa kanya. Ang ilang mga tao ay hindi napigilan ang kanilang sarili ngunit nagsimulang mag-usap ng tahimik sa kanilang mga sarili. Ang talento ng lalaking ito ay wala sa mundong ito. Sigurado akong magiging isang napiling disipulo siya sa hinaharap. Hindi katakatakang napaka-relax niya noon. Halos akala ko ay nagkaroon siya ng bulate sa utak. You should shut up. Kailan pa nag-recruit ng mga idiot ang sekta natin? Hindi kailanman sumuko ang mga tao. Sa halip, hindi niya binigyan ng malaking importansya si Wesley. Sa huling pag-atake, ginamit nilang dalawa ang kanilang buong kapangyarihan at naging dahilan para mabugbog si Wesley sa ganoong estado. Nangangahulugan ito na ang lakas ni Jack ay nakamit na ang pinakamataas na daang posisyon o maging ang nangungunang 50 posisyon. Agad namang tumango ang mga nakapaligid na nanunood nang marinig nila ito. Mayroong kabuoang 3,000 informal na mga disipulo at ang pagiging nasa top 100 o top 50 sa mga 3,000 taong ito ay nagpatunay kung gaano kalakas ang taong ito. Siyempre, marami sa mga informal na disipulong ito ang nakapasok sa top 100 na posisyon dahil sa kanilang malawak na oras ng pagsasanay. Ang ilan sa kanila ay nasa huling yugto ng likas na antas. Ang pagpoposisyon ng mga informal na disipulong ito ay walang kinalaman sa kanilang mga talento. Gayunpaman, si Jack ay nasa unang yugto pa lamang ng likas na antas, at kaya niyang mapabilang sa top -100 dahil sa kanyang mga natatanging talento. Nagdulot ito ng inggit ng marami, ngunit wala silang nagawa kundi ang titigan. Tumingin si Ambrose kay Jack na parang halimaw ang tinitingnan. Natanggal na si Zeph sa kanyang posisyon at nakakulong dahil sa ibinunyag ni Jack. Interesado si Ambrose na makita ang kaawa-awang pagtatapos ni Zeph kaya sinadya niyang pumunta sa piitan kung saan nila hinawakan si Zeph. Sa puntong iyon, si Zeph rambled crazily, "You people just wait and see. I won't let any one of you off the hook once I left this place. I failed in the hands of that stinky B***** because I was unprepared. You should tell him that joining the sect doesn't mean that he had nothing to worry about. He's just an informal the sect coming after he joined." Ang pagiging deacon ay hindi nakakabawas sa katotohanang madali kung mapatay ang isang informal na disipulong tulad niya.
Tumawa lang ng malamig si Ambrose nang marinig ito. Ang pagkakamaling ginawa ni Zeph ay hindi malaki o maliit na bagay. Hindi mahalaga kung gaano ang mga bagay, siya ay na-dismiss at pinigil. Hindi nag-alala si Ambrose sa kanyang sarili dahil si Zeph ay makukulong ng hindi bababa sa 2 hanggang 3 taon. Bago pinigil si Zeph, hindi siya gumawa ng anumang aksyon laban kay Ambrose, at alam ni Ambrose na hindi siya makakagawa ng anumang malaking gulo kapag umalis siya sa piitan. Baka may gawin si Zeph laban kay Jack, pero hindi ganoon kakilala si Ambrose kay Jack. Ang saya lang niya kay Jack dahil sa nangyari kay Zeph. Wala siyang ideya kung ano ang mangyayari sa oras na iyon, kahit na si Zeph ay magiging sorpresa sa oras na umalis siya sa piitan, nakikita kung paano umunlad ang mga bagay sa sandaling ito. Tinataya ni Ambrose na si Jack ay maaaring maging isang napiling disipulo sa loob ng 2 hanggang 3 taon. Si Zeph ay may kakayahang kumilos laban sa isang informal na disipulo, ngunit ang isang piniling disipulo ay nasa mas mataas na posisyon kumpara kay Zeph. Walang makakaalam kung sino ang sasaktan kung sino noon. Kabanata 2029. Sa pag-iisip nito, nagsimulang umasa si Ambrose sa nagulat na ekspresyon sa mukha ni Zeph sa sandaling siya ay palayain. Samantala, hindi pinansin ni Jack ang mga bulungan at chismis ng mga taong nakapaligid sa kanya, pinag-uusapan siya, at bumalik sa kanyang upuan sa gitna ng mga manunood. Napagpasyahan niyang makakaapekto sa kanyang interes na umupo at panoorin ang iba na nakikipaglaban dahil wala siyang mahalagang gagawin ngayon, higit pa kaya wala na siyang natitirang kontribusyon sa sandaling ito. Nang marinig niya na ang mga formal na disipulo ay magkakaroon ng labanan sa arena ng pakikipaglaban pagkatapos, tumingin si Brooke kay Jack nang may paghanga habang siya ay nakaupo, ang kanyang mga mata ay halos nakadikit kay Jack. Walang magawa ang mga sulok ng bibig ni Jack. Anong tinitingin-tingin mo? Umubo ng mahina si Brooke na may bakas ng pananibik sa mukha. Napakalakas mo, senior brother Jack. Namiss ko talaga noong akala ko hindi ikaw ang kalaban ni Wesley. Sino ba ang mag-aakala na tatamaan mo siya ng ganito kalakas? Walang magawang itinaas ni Jack ang kanyang mga kilay at mahinahong sinabi, hindi ba't sinabi ko na sa iyo na hindi ako sasang-ayon sa labanan kung hindi ako kumpiyansa? Tuwang-tuwa pa rin si Brooke. Akala ko nagyayabang ka lang. Natigilan si Jack kaya't napanganga ang gilid ng kanyang bibig. Napakatapat na tao ni Brooke, at maging si Joel ay natawa ng malakas kay Brooke kaya't nanliit ang kanyang mga mata na parang gasoklay na buwan sa kanyang pagtawa. Nako naman! Binata, sa sobrang tuwa mo ay hindi mo na makontrol ang iyong sinasabi. Ang tapang mo naman para sabihin ang anumang pumapasok sa isip mo. Dahil hindi agad umalis si Jack sa lugar, ang mga informal na disipulo na sadyang lumapit para manood ng away ay hindi rin umalis sa pinangyarihan. Masigla pa rin silang nag-uusap at hininaan lamang ang kanilang mga boses dahil naroon pa rin si Jack. Maraming tao ang nagsimulang tumingin kay Jack ng seryoso. Kung hindi lang seryoso ang ekspresyon ni Jack na naglalayo sa mga estranghero, malamang ay lalapit na sila para salubungin siya. Tutal, may magandang kinabukasan naman si Jack. Matapos ang isang yugto ng panahon na sapat para masunog ang kalahating patpat, ang natitirang kasab-ikan mula sa nakaraang labanan ay nagsimulang unti-unting mawala. Ang iba pang lumahok sa isang labanan ng postahan ngayon ay muling pumasok sa plataporma ng labanan. Umupo si Brooke sa upuan ng madla at walang tigil na nagsalita malapit sa tainga ni Jack na parang isang machine gun, at kahit na ikinainis ito ni Jack, hindi niya ito pinigilan. Sinadya niyang tingnan kung nasaan ang lalaking may tatsulok na mga mata. Nang tumingin siya, nawala na ang lalaki at ang kasama nito. Siguro ay nabok na nila ito dahil natakot sila. Balak ni Jack na medyo guluhin ang lalaking may tatsulok na mga mata, inis na inis talaga ang lalaking iyon kay Jack. Wala naman silang anumang conflict of interests ni Jack, at gulo lang ang ginawa niya para kay Jack dahil gusto niyang purihin si Wesley. Kumpara sa walang tigil na pagdaldal ni Brooke, tila mas kalmado si Noel. Ilang sandali pa ay saka lang siya nagsalita, nagpigil ka, pero pakiramdam ko ay malubha pa rin ang sugat ni Wesley. Bahagyang tumango si Jack, hindi ba malinaw ang mga patakaran? Hindi ako maaaring magdulot ng anumang permanenteng pinsala na hindi ko naman ginawa. Binali ko lang ang kanyang mga tadyang at hindi ko pinagaling ang kanyang mga sugat. Mabubuhay pa rin siya at magiging maayos pagkatapos ng ilang buwan ng paggamot. Maraming salamat sa lahat mga idol na sumusubaybay sa ating channel. Please subscribe to our YouTube and Facebook channel, JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 2030. Sa totoo lang, kalahati pa lang ng kwento ang naikwento ni Jackie. Tutal, ang pinakamalalang atake ay hindi ang pagkabali ng tadyang ni Wesley. Sa halip, ito ay kung paano inatake ng natitirang kapangyarihan mula sa Destroying the Void ang kanyang katawan at nagdulot ng sugat sa kanyang kaluluwa.
Hindi alam ng iba kung anong katangian ang sinasanay ni Jackie, ngunit alam na alam ito ni Noel. Gamit ang kanyang boses, nagkomento si Noel, may sugat ba sa kaluluwa si Wesley dahil sa sobrang sakit na nararamdaman niya. Kung ganoon nga, parang hindi maganda ang pakiramdam. Tinaas ni Jackie ang kanyang kilay at tumingin ng makahulugan kay Wesley matapos marinig ito. Nakita niya kung gaano kaseryoso ang ekspresyon ni Noel at sumagot ng may parehong seryosong tono, sa palagay ko ay hindi siya malubhang na sugatan. Kahit na sapat ang lakas ng martial skill na ginamit ko, ang 7 stars meteor cloud ay hindi naman ganoon kaina. Kinansela nito ang halos kabuuan ng atake, at maliit na bahagi lamang ng atake ang dumb alloy sa katawan ni Wesley. Pakiramdam ni Noel ay hindi maintindihan ni Jackie ang nais niyang iparating. Hindi niya maiwasang umupo ng tuwid at sumandal kay Jackie. Ang mga sugat na dinanas ng kaluluwa ay iba sa mga sugat na dinanas ng katawan. Kung ang kanyang kaluluwa ay malubhang nasugatan, mahirap malaman kung ito ay permanenteng pinsala. Gayunpaman, kailangan ng mas maraming gamot at oras para gumaling. Bahagyang tumango si Jackie. Ramdam niya na sumasayaw si Noel sa mga sinasabi niya, kaya ikinumpas niya ang kamay. Sabihin mo na lang kung ano ang gusto mong sabihin, hindi mo na kailangang magpaligoy-ligoy pa. Umubo ng mahina si Noel, saka sumagot, kahit medyo naiinis, ang ibig kong sabihin ay medyo samobra ka na ngayon. Kahit alam kong ayaw mo kay Wesley, hindi mo na dapat siya binigyan ng karagdagang suntok sa huli. Oo, umakto siyang mayabang noon, pero sinusuportahan siya ni Elder Sayer. Kung nasaktan mo lang ang kaluluwa niya, pansamantala itong maipapaliwanag sa pamamagitan ng pagsasabi na hindi ito maiiwasan. Gayunpaman, ang huling suntok mo ay malinaw na naglalayong ipahiya si Wesley. Alam ko ang ibig mong sabihin, pero uulitin ko pa rin ito kung mauulit ito, singit ni Jackie, hindi na pinatapos si Noel. Bagamat maganda ang background niya sa pagsuporta sa kanya, hindi ako yung tipo ng taong kaya niyang apihin kung gusto niya. Ituring mo akong mabait na tao na minsan ko lang siyang sinuntok kahit gaano pa niya kalakas ang suntok niya dati. Tumango lang si Noel kay Jackie bago ito umiling ng tahimik. Pakiramdam niya ay may katuturan ang sinabi ni Jackie. Tutal, magiging impyerno lang naman kung patuloy na titiisin ni Jackie ang lahat ng iyon. Gayunpaman, ang ginawa ni Jackie ay lubos na nagpawalang puri kay Wesley dahil sa kanyang ginawa. Natatakot lamang siya na si Elder Sayer ay maging isang maliit na tao at maghayganti kay Jackie. Gayunpaman, alam din ni Noel na si Jackie ay isang taong may sariling mga ideya, at sigurado siyang alam ni Jackie ang maaaring mangyari. Matagal na nakatitig si Jackie sa plataporma ng labanan bago siya nagsimulang makaramdam ng pagod. Ang pangunahing dahilan ay dahil sa mababang kalidad ng pagtukoy sa mga labanan sa pagitan ng mga taong ito. Tutal, hindi marami sa 3,000 informal na disipulong iyon ang mas malakas kaysa sa kanya. Nang akmang tatayo na siya at aalis, narinig niya ang isang pamilyar na boses mula sa malayo. Pumili si Jackie ng medyo liblib na lugar para maupo, malapit sa labasan, pagpasok niya sa lugar. Ang pangunahing inaalala niya ay ang hindi siya makipag-away sa iba. Tutal, alam niyang tiyak na makakatanggap siya ng kritisismo mula sa lahat dahil dali-dali siyang sumali sa arena ng laban sa tayaan, lalo na't naroon din si Wesley. Kaya naman, pumili siya ng lugar na malapit sa labasan at liblib. Nanggaling ang pamilyar na boses sa labasan, at nakita ni Jackie ang isang pamilyar na mukha nang lumingon siya. Ang ikinagulat niya ay 2 taong dating magkagalit ang masayang nag-uusap habang naglalakad. Sina Morten at Gerald ang dalawang ito, na siyang nanggulo kay Jackie. Silang dalawa ay sumali rin sa Dul Sovereign Pavilion mula sa nakaraang pagtatasa. Matapos ayusin ang matutuluyan, hindi na nakita ni Jackie ang dalawa sa sekta. Lumipas ang 12 araw, at halos nakalimutan na niya ang 2 taong ito hanggang sa dumating ang 2 ito. Ang pinaka-nagulat ni Jackie ay ang kanilang mga ngiti at masayang pag-uusap na parang matagal na silang magkaibigan. Tinaasan ni Noel ang kanyang kilay at sumulyap din sa labasan. Hindi ba't sina Morten at Gerald yan? Ang bibihirang tingnan. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.